Okay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Confirmed na, ka-coffee. Sasamahan ni Inday Sara Duterte yung kanyang tatay dyan sa Hong Kong. Mga ngampanya itong mga to. Pasasalamat daw po para kay Digong. Nauna nang napabalita, ka-coffee, na tumakas siyang si Digong kasi natunugan daw po yung paglalabas ng warrant of arrest. Pero hindi pa po yung kinukumpirma ng International Criminal Court. Nag-check tayo as of kanina sa kanilang Facebook page. Wala pong confirmation na maglalabas sila ng warrant of arrest. Pero meron din tayong nakita, ka-coffee, sa People's Tonight naman. Kahit pa paano, itong People's Tonight, legitimate organization naman ito, ka-coffee. Ayan, kung titingnan ninyo, yung People's Tonight, pwede nyo i-check yan. Pwede nyo i-verify yan, 193,000 likes, 218,000 followers. At sa kanilang report, base daw po sa kanilang source, bagamat hindi pa kino-confirm yan, pero may nag-feed sa kanilang impormasyon at ang kanilang headline, Arrest Warrant versus Digong, inilabas na ng ICC. Hindi yan patanong, ka-coffee ha. Yan po ay report ng People's Tonight. Arrest warrant laban kay Digong, inilabas na ng ICC. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Sabado ng umaga. Kahapon lang po yan. Pero napabalita na, Biyernes pa lang, ka-coffee, napabalita na yan na si Digong ay tumakas na, no? At kasi nga natunugan daw ang paglalabas ng warrant of arrest. That was Friday. And the Saturday, that was yesterday naman, Saturday kasi ngayon po ay Linggo, ay inilabas daw po ng ICC itong kanilang warrant of arrest. Again, People's Tonight report po ito ha. Quoting a report from People's Tonight. But we checked from the Facebook page or official platforms of International Criminal Court, we are yet to see yung kanilang confirmation na totoong naglabas na sila ng warrant of arrest. And even coming from the Philippine government, wala pa po tayo nakikitang verified report na in fact o indeed meron na po talagang inilabas na warrant of arrest. Inilabas daw po yan Sabado ng umaga, March 8, at ang Philippine National Police ang itinakdang magsagawa ng pag-aresto ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Pilipinas Today. Nasa report ng People's Tonight. The way nila sinulat yung article, 100% sure sila, base sa kanilang source daw. Pero, ang confirmed ngayon, itong si Sara Duterte, ito confirmed na yan, ka-coffee. Kinumpirma na mismo ng opisina ni Inday Sara Duterte na totoong pupunta siya ng Hong Kong. Special Administrative Region yan ng China. Ang tanong, magsisibalik pa kaya ito mga to? Ayan, nasa report naman ito, ka-coffee, ng Politico.com. Though ang Politico.com, medyo may tarnish na rin yan, ka-coffee, sa kanilang mga report, no? Sa kanilang headline, kasama si Sara, hindi pa tanong, kundi exclamation mark. Confirmed na, ka-coffee, kasama si Sara. VP Duterte confirmed to be in Hong Kong with father. O baka may reunion dyan. Baka mamaya makikita na lang natin sa litrato na dyan di si Harry Roque. Ang puganting si Harry Roque baka pumunta din dyan sa Hong Kong. Apparently, meron pala silang kampanya dyan. Actually, pasasalamat daw po para kay Digong yung event na yan. Pero yung venue na yan, dyan daw po yung usually ginaganap yung mga event ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Yan, may mga nagbabasketball daw dyan, ka-coffee. Kasi may mga nag-message sa atin, ayaw nila magpapangalan, ka-coffee. Mga dati silang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Dyan daw po sila nag-i-event. And then, dyan nga gaganapin yung event nila. And yun nga, expected daw, darating itong si Digong, of course. Nabalita naman yan, kumalat na po yung litrato na yan, na nasa airport siya. And then si Sara Duterte, confirmed na rin yan, ka-coffee. At ang ilan daw pong senatorial bets ng PDP laban. Baka si Bato, nandiyan din, ka-coffee, kasi parte siya ng senatorial bet. Si Sara, hindi naman makakalis ng bansa yan without a travel authority coming from the office of the president or cabinet secretary. So, malamang sa malamang, alam ng presidente ang pag-alis ni Sara. Definitely alam niya yan. Kasi sa immigration pa lang, haharangin na siya. Hindi siya makakaalis kasi government employee. Batas natin yung, ka-coffee, na once na ikaw ay government employee, batas or basta may ganyang policy, sorry for the term, may policy tayo na ganyan, once na ikaw ay government employee, hindi ka makakalabas ng bansa unless meron kang authority to travel, no? And si Vice Presidente Sara Duterte, nag-i-issue niyan, Office of the President, or minsan signed ng Presidente or ng Cabinet, ng Executive Secretary. Vice President Sara Duterte is in Hong Kong with her father, former President Rodrigo Duterte, for a Thanksgiving celebration with Filipino workers. Her office confirmed Sunday, March 9. Again, confirmed, ka-coffee. Kinumpirma mismo ng Office of the Vice President na nandiyan si Sara. Napupunta si Sara dyan sa Hong Kong.
The event, titled Pasasalamat kay PRRD with OFWs. Kawawa naman mga OFWs. Sila pa gumastos. Or, kunyari lang. Sila pa ba gumastos? Kasi sa title pa lang, Pasasalamat kay PRRD with OFWs. Alam naman yung pasasalamatan ninyo yung gumastos. Ibig sabihin, sa understanding natin ito, nag-ambagan itong mga OFW para magkaroon sila ng event. Sino kaya namasahe kay Digong? Kasi pasasalamat kay PRRD with OFWs. Diba? Common sense naman yan. Kung ikaw yung pasasalamatan, alam naman ikaw pa yung gumastos. Definitely, hindi ikaw yung gagastos niyan. Unless, binayaran ng politiko. Unless, binayaran ni, alam niyo na, patanong to ha, Kibuloy. Kasi yung venue na yan diyan sa Hong Kong madalas daw yung pagdausan ng event ng Kingdom of Jesus Christ, ng kay Kibuloy. Kasi, parang ang hirap tanggapin ng mga OFW pa mag-aambagan para sa pasasalamat kay PRRD. Definitely, may nagpondo dyan. May gumastos dyan na politiko. Kasi yung pasasalamat na yan, front lang yan. Kunyari lang yung pasasalamat. Pero mangyayari dyan, kampanya yan. Mga kampanya ng senatorial aspirants ng PDP laban. Magsasalita mga senatorial aspirants dyan, sisiraan nila si PBBM dyan sa programa na yan. Tapos gagastos ang mga OFW? Kasi parang lumalabas dito, pasasalamat kay PRRD with OFWs. OFW ang nag-organize. Hindi. May nag-organize siya na politiko at yan ang gumastos. Baka PDP laban. Kasi, wala naman mga OFW natin. Magkano na lang sinasahod? Mag-aambagan pa sila para sa event na yan. Kunyari lang yan. Front lang yan. Pasasalamat kay PRRD with OFWs will be held at Southern Stadium. Yan, madalas daw po mag-basketball dyan. Mga miyembro ng KOJC. Along Johnson Road dyan sa Wan Chai. It is scheduled from 9:30 a.m. to 5 p.m. Mahaba-haba pala itong event na to. Kaya pala may mga nakita rin tayo, may mga content creator, may mga personality, online personality na nagsipuntahan na pala dyan. Yung mga representative siguro ni Kibuloy, no? Para magbigay ng kanilang mga plataforma. Yung kandidato nila, nasa bilanggo, yan may mga representative. Kasi tinignan ko yung poster, may official poster sila Si Digong, malaking photo, malaking litrato ni Digong, and si Kibuloy, malaking litrato. So kung ikaw, parte ka ng senatorial aspirants or senatorial candidates ng PDP laban, hindi ka papayag na mas malaki yung mukha ni Kibuloy. Dapat pantay-pantay kayo dyan. Unless, ang gumastos nga si Kibuloy. Si Kibuloy, si Digong, yan yung malaking litrato So malamang sa malamang, si Kibuloy ang gumagastos dito. Politico reported that former President Rodrigo Duterte's trip to Hong Kong coincided with rumors that the International Criminal Court has released an arrest warrant against him. Ako feeling ko nag-release na, Ka-Coffee. Feeling ko totoo. Feeling ko lang naman yan, Ka-Coffee. Kasi hindi man puputok yung balita na yan. Feeling ko totoo na may warrant of arrest na yan. And it was supposed to be surprised, Ka-Coffee. Baka pagdating ni Digong, galing dyan sa Hong Kong, ayan, harapin na siya ng PNP o nandyan ang Interpol, hulihin na siya. Diba? Posibleng ganyan. Feeling ko totoo na nasa PNP na yan yung warrant of arrest na yan, or alam na ng PNP yan, kasi hindi lalabas na balita yan. Hindi yan puputok na walang mag-feed sa kanila, na sasabihin nila credible source na meron ng warrant of arrest. For sure meron na yan. The ICC is investigating Duterte for alleged crimes against humanity. Alam na natin yung Ka-Coffee, yung mga balibalitang yan, yung pagtukhang nila sa 30,000 ng mga Pilipino na umuusad na ngayon sa International Criminal Court. Hindi lang pa kasi verified ito Inilabas na ng International Criminal Court, ICC, ang arrest warrant laban kay former President Rodrigo Duterte. Uy, good news yan. If ever, kung totoo man itong report na to, March 8, Sabado, isang araw makaraang kumalat ang litrato ng pagbiyahe na patungong Hong Kong mula sa NAIA nitong March 7. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, ito, na-report na natin ito ng isang araw, umalis si Duterte sa Davao City bandang 9 ng gabi, March 6, patungo sa Maynila, sakay ng Philippine Airlines flight 2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras. Mula sa Maynila, nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulo umaga ng Biyernes, March 7. Lumabas yung warrant of arrest daw, March 8. So, feeling ko, kung ako si ICC, kasi hindi naman nila expected ito, Ka-Coffee, kasi tinago itong biyahe sa Hong Kong Biglaan itong biyahe na to. O kung hindi man biglaan, tinago. That's the term, no? So, si Hong Kong, definitely, short preparation yan, short notice yan, kung dyan siya aarestoy ng Interpol.
ng international police. Kasi totoo naman, kahit saang bansa may Interpol, though may mga exemptions lang, no? Pero I think sa Hong Kong, definitely merong Interpol yan. So kung may warrant of arrest na existing na yan, medyo mahihirapan silang arestuhin si Digong dyan. Kasi una, short notice, walang maayos na coordination with the Hong Kong authority. Kaya feeling ko, kung totoong may warrant of arrest na yan, dito magaganap ang pag-aresto sa Pilipinas. Kasi kung nasa PNP na yan, o pagdating, paglapag ng eroplano, kung babalik pa, maaresto na yan si Digong. Kung babalik pa. Pero baka magtago na sa China, ka-coffee. Nakita ko may mga litrato na nagsisirculate online. Para mga Chinese yung bodyguard niya eh. Ang dami niyang bodyguard. Teka, hanapin ko yung litrato na yan, ka-coffee. Puro Chinese yung bodyguard niya eh. May nakita na naspatan siya doon sa isang saan ba? Sa Causeway. May nakita ko kanina ka-coffee report na nasa Causeway siya, no? And Chinese looking yung mga kanyang bodyguard. So, syempre, ang Hong Kong special administrative region ng China. Syempre, mabilis lang yan para magpadala ng security. O, sige, magdala kayo dyan ng 100 na security. O, sagot na namin yan. Syempre, may sponsor. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung poster. Kung titingnan niyo yung poster, ang bida si Digong at si Kibuloy. So kung ikaw si Kibuloy, kapantay mo yung mga senatorial aspirants na nasa likod. Kung hindi ikaw yung gumastos, hindi dapat ganyan yung mukha. Pero kung ikaw yung gumastos, ikaw ang bida sa poster. Mukhang si Kibuloy nga ang gumastos dyan. Kibuloy, March 9, 2025, Sunday, 9:30 a.m. to 5 p.m. Pasasalamat kay PRRD with OFWs. Pasasalamat nino ng OFW o pasasalamat ni Kibuloy kay PRRD. Anyway, sige, hintay tayo ka-coffee na magiging update dyan, na magiging development sa event na yan. Medyo mahirap-hirap to para sa mga DDS kasi mamaya pagbalik ni Digong, kung totoo may warrant of arrest na, syempre hindi man i-verify ng PNP yan o hindi nila ipapublish yan. Meron na kaming warrant of arrest kay Digong. Kasi baka di na bumalik yan. So kahit totoo man na may warrant of arrest na, sikreto pa rin yan. Kasi bakit mo nga naman ipapangalandakan, baka nagtago na yung tao. No? So medyo malungkot yan para sa mga DDS. Once na pagdating ni Digong, salubungin na lang siya ng mga pulis at arestuhin na siya ng ICC. Hustisya yan para sa mga biktima ng tukhang. O isama na si Bato. Diba? Sabay na si Bato. O siya, sige, ka-coffee, baka may mga komento kayo, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan. Yung iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated rin po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat sa mga sumama. See you ka-coffee in my next video. Bye-bye.